Ako si Ton, isang arkitektong inhinyero na 5 taong gulang, nagtatrabaho sa isang nangungunang kumpanya sa pagdidisenyo ng lungsod sa lungsod ng Ho Chi Minh, na madalas naming tawaging Saigon. Kung may magtatanong sa akin ngayon kung saan ang lungsod ng kinabukasan ng ASEAN, sasagutin ko agad ng walang pag-aalinlangan, Saigon. Ang mga skyscraper ay tumutubo bawat linggo. Ang tren ay dumadaan na sa bawat distrito at mga avant-garde na kafe ay nagbubukas buwan-buwan. Ang dayuhang pamumuhunan ay umaagos. Madalas kong sabihin sa aking mga kasamahan na ang Bangkok ay nalampasan na ang rurok nito. Ngayon, ang Saigon ay 10 light years na ang abante. Hanggang sa araw na iyon, isang Lunes ng umaga na may mahinang ulan, nagkakape ako sa isang skyscraper cafe sa ika-4 na palapag ng Saigon. Sa aking laptop, nakabukas ang file ng proyektong Saigon Pasig River Vision 2035, isang smart city na proyekto sa tabi ng Pasig River, bernasyon ng Vietnam, na nagkakahalaga ng 10 bilyong dong. Sigurado akong mananalo kami sa bid. Bigla, may lumabas na email, Invitation to Site Visit, Manila Smart City Alliance, mula kay Dr. Lloyda Reyes, Direktor ng Tanggapan ng Pagpaplano ng Lungsod ng Maynila. Mahal na Ginoong Ton, ang aming mga kasosyo sa Pilipinas ay malugod na nag-iimbita sa inyo at sa inyong koponan na dumalo sa isang pagbisita sa site ng Manila Smart City Alliance mula Disyembre 15,019 upang magbahagi ng karanasan bago magdesisyon sa pinagsamang pamumuhunan. Napatawa ako ng mahina. Maynila, makikipagpalitan ng karanasan sa Saigon? Paano? Agad akong nag-reply. Salamat sa imbitasyon. Ngunit sa tingin ko ay may sapat ng impormasyon ang aming koponan. Good luck sa inyong proyekto. Pagkaraan ng 10 minuto, tumawag ang aking amo na may tensiyon sa boses. Ton, ang kumpanya ng Pilipinas ang pinakamalaking lead investor sa proyektong ito. Humihingi sila na pumunta tayo at makita ito ng personal. Kung hindi tayo pupunta, para na ring sinampal natin sila. Maaari nilang bawiin ang kanilang pamumuhunan. Tumahimik ako ng 3 segundo. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige, pupunta ako. Pero 3 araw lang. May deadline akong kailangan tapusin. Naisip ko, walang masama kung titingnan ko ang mga lumang bagay sa Maynila. Makakakuha pa ako ng datos para patunayan sa mga Pilipinong client na mas abante talaga ang Saigon. Nang gabing iyon, sumakay ako ng eroplano papuntang Maynila ng mag-isa. Dala ang isang maliit na maleta. Puno ng kumpiyansa at damdamin ng pagiging superior ang aking isip. Hindi ko pa alam na ang susunod na 3 araw ay lubusang magpapabagsak sa lahat ng kumpiyansang iyon. Lumapag ang eroplano sa Naya Terminal 3 bandang 2:00 ng hapon. Ang ginintuang orange na liwanag ay tumama sa salamin ng passenger terminal. Lumabas ako na may ngiti sa gilid ng aking labi. Iniisip na sa airport pa lang, alam na hindi ito makakatalo sa bagong Tansan Nyat. Ngunit pagtapak ko sa lupa, napahinto ako. Ang makintab na marmol na sahig ay sumasalamin sa libu-libong ilaw. Ang mataas na kisame ay tila isang modernong katedral. Maraming tao ngunit hindi magulo. Ang mga karatula sa Ingles at Filipino ay malinaw. Mayroon pang Vietnamese. Nakita ko ang isang malaking sign na Welcome to Manila. Ngunit sa ilalim, may malaking text sa Vietnamese. Lungsod ng bayan. Manila, thành phố của người. Ngumiti ako nang may paghamak malinaw na estratehiya lang ito sa turismo. Naglakad ako para sumakay ng taxi. Ang driver ay yumukod ng may malaking ngiti. Magandang gabi po, sir. Saan po tayo? Sumagot ako sa Ingles. May halong Vietnamese. Sa Siam Kempinski Hotel, please. Tumango ang driver at nagpatuloy sa malinaw na Tagalog. Ay, Vietnamese po pala kayo. Welcome. Nakapunta na ako sa Saigon ng 2 beses. Ang ganda doon. Nagulat ako. Hindi ko inasahan na makakasalita ng Tagalog ang isang taxi driver sa Pilipinas, ngunit naisip ko pa rin, turismo lang yan, hindi totoong buhay. Umalis ang sasakyan sa airport. Tumingin ako sa labas ng bintana, handa nang hanapin ang bawat pagkakamali. At nakita ko ito kaagad, napakalaking traffic jam sa 10 palapag na skyway. Ang mga sasakyan ay siksikan na parang langgam at makapal ang usok. Agad akong naglabas ng telepono at nagvideo. Handa nang ipadala sa aking koponan sa Saigon na may caption, Tingnan ninyo, ganito pa rin ang Maynila. Kawawa naman. Hindi ko pa alam na pagkaraan ng ilang oras, ang video na ito ang magiging pinakamalaking kahihiyan sa aking karera. Nang gabing iyon,
Natulog ako sa isang marangyang hotel sa gitna ng Maynila, iniisip. Bukas, titingnan ko lang ang proyekto nila para maging formal. At pagkatapos ay babalik na agad sa Saigon. Mas mahusay ang lungsod namin. Hindi ko pa alam na sa susunod na umaga, magbabago ang lahat magpakailanman. Araw 2 sa Maynila. Nagising ako ng alas 5 ng umaga dahil sa aking biological clock na nakasanayan sa Saigon. Medyo nagulat ako nang makita ang ginintuang liwanag na tumagos sa kortina. Ang hotel ay nasa ika-45 palapag. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang EDSA na siksik pa rin sa sasakyan, ngunit kakaiba, walang busina kahit isa. Binuksan ko ang telepono at chat group ng aking koponan sa Saigon. Ipinadala ko ang video ng traffic kagabi na may mensahe. Krisis pa rin sa trapiko ang Maynila. Mas panalo ang Saigon natin. Lahat sila ay nagreply ng mga laughing emoji. Alas 7 ng umaga, nagpadala si Dr. Loida ng sasakyan. Sumakay ako sa isang itim at makintab na van. Ang driver ay yumukod at nag-Filipino ulit. Magandang umaga, Sir Ton. Ako po si Bong. Ngayon dadalhin ko kayo para tingnan ang Smart City Project sa Maynila. Ngumiti ako ng may pagdududa. Siguro, dadalhin lang ako sa Luneta Park at sa mga lumang LRT line. Umalis ang sasakyan, dumaan sa kalye ng Padre Faura. Nagsimula akong maghanap ng pagkakamali ayon sa pangako ko. Bakit tuloy-tuloy ang pag-usad ng trapiko kahit siksikan? Bakit walang nagbubusina? May motorcycle taxi na tumawid sa 3 lane, ngunit walang nagagalit. Lumingon si Bong, na tila nabasa ang isip ko. Sir, nakita niyo na po ba ang traffic sa Saigon? Mas malala doon. Medyo nagulat ako, ngunit agad akong sumagot. Sa Saigon may traffic pero umaandar. Dito, parang nakatigil. Ngumiti si Bong, hindi nakipagtalo, ngunit marahang nagsalita. Pagkatapos ng 10 minuto, maiintindihan niyo na, sir. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok ang van sa isang maliit na eskinita. Nakita ko ang isang malaking berdeng sign. Proyekto, Baseco Smart Community. Kumunot ang noo ko. Baseco? Hindi ba iyon ang squatter area na kilala sa droga? Bakit ako dinala rito? Ngunit paghinto ng sasakyan, napanganga ako. Sa harapan ko ay ang komunidad sa tabi ng ilog na nakikita ko lang sa mga lumang balita, ngunit ngayon, iba na. Ang bubong ng bawat bahay ay may madilim na asul na solar panel na kaayos ng maayos. Sa pagitan ng mga bahay, may mga floating garden na taniman ng sariwang berdeng gulay. Ang makitid na kalye ay paved ng mga brick block na sumisipsip ng tubig. Ang mga bata ay naglalaro ng hindi natatakot sa mga sasakyan. At ang pinakanakakagulat sa akin, sa gitna ng komunidad, may malaking digital sign na nagpapakita ng real-time na data. Ang kalidad ng hangin ay napakahusay, AQI 32. Normal ang level ng tubig sa ilog. Ang paggamit ng kuryente ngayon ay bumaba ng 42% kumpara noong nakaraang taon. Recycled waste, 2.4 tons, 98% ng buong komunidad. Nakatayo ako ng tulala sa harap ng karatula. Lumapit si Dr. Loida Reyes na may ngiti. Magandang umaga, Ginoong Ton. Welcome sa Baseco, version 2025. Hindi pa ako makapagsalita. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Bawat 20 metro, may smart lamppost na may PM2.5 dust sensor at AI camera. Ang bawat bahay ay may 4 na kulay na segregated trash bin na may QR code para mag-ipon ng puntos at magpalit ng gamit. May karatula na nagsasabing ang mga household na naka-recycle ng 90% ay makakakuha ng 50% discount sa bayarin sa tubig. Tinanong ko, na may boses na hindi pa rin naniniwala. Hindi ba ito slum dati? Ngumiti si Dr. Loida. Oo, ngunit ginugol namin ang 8 taon para baguhin ito nang hindi nagpaalis ng sinuman. Naglakad kami sa isang maliit na eskinita. Isang batang babae ang tumakbo palapit, yumukod at nag-Vietnamese. Chow Chu. Chu Ten Ton Phai Kong. Chow La Maya. Mas lalo akong nagulat. Nakapagsalita ng Vietnamese ang bata sa Baseco? Ngumiti si Maya. Nag-aaral po ako online sa mga volunteer teacher mula Vietnam tuwing Sabado at Linggo. Tinutulungan po kami ng mga kuya at ate na Vietnamese na magturo ng libre. Nagpatuloy si Dr. Loida. Mayroon kaming community exchange program sa Saigon mula pa noong 2022. Ang isang koponan ng architect na Vietnamese ay tumulong sa pagdisenyo nitong floating garden. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking dibdib. Kami ba ang tumulong sa kanila?
o sila ang tumulong sa amin? Naglakad kami hanggang sa tabi ng ilog. May nakaparadang electric motorized bangka. Ang karatula sa tabi ng bangka ay nagsasabing basura, palitan ng isda. Paliwanag ni Dr. Loida, ipinapalit ng mga residente ang mga lata at plastik sa pagkain ng isda. Nag-aalaga sila ng tilapia sa mga kulungan at ibinebenta ulit sa mga restaurant sa komunidad. Patuloy lang ang cycle. Tumingin ako sa paligid. Ang lahat ay mukhang simple, ngunit perpekto. Walang amoy ng ilog, walang basura na lumulutang, walang nagkalat na kable ng kuryente. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang app para tingnan ang kalidad ng hangin sa Saigon ngayon. AQI 148, mapanganib sa kalusugan. Nagsimula akong makaramdam na tila may nakabara sa aking lalamunan. Marahang nagsalita si Dr. Loida. Bukas, dadalhin kita para tingnan ang sistema ng tren na nag-uugnay sa lahat ng layer ng lungsod. Magpahinga muna tayo ngayon. Mukha kang pagod. Tumango ako, nang hindi namamalayan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang aking laptop at ang file ng proyektong Saigon Pasig River Vision ulit. Habang tinitingnan ko ito, bakit tila napakalaki, ngunit napakawalang laman? Bakit hindi namin naisip ang mga lumang komunidad? Bakit nagpaalis kami ng mga tao para magtayo ng matataas na gusali? Bakit hindi namin naisip na turuan ng wika ng kapitbahay ang mga bata sa slum? Isinara ko ang computer at umupo. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw mula sa Green Line LRT ay dumadaan sa bintana na parang mahabang linya ng liwanag. Bumuntong hininga ako. Siguro, nagkakamali ako sa lahat ng panahon, ngunit hindi pa ako ganap na natatalo, sabi ko sa sarili ko. Bukas, titingnan ko ulit ang totoong sitwasyon. Hindi ko pa alam na ang bukas ang araw na lubusang magpapabagsak sa lahat ng nasa akin. Araw 3. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib, tulad ng isang taong aakyat sa entablado ngunit nakalimutan ang kanilang script. Eksaktong 8 ng umaga, dumating ang van ulit. Sa pagkakataong ito, babae ang driver na nagngangalang Pinay. Yumukod siya at ngumiti ng malaki. Magandang umaga, Sir Ton. Ngayon, dadalhin ko kayo para tingnan ang Gold Line LRT. Maikli lang, 4 na istasyon lang, pero sigurado akong magbabago ang isip nyo. Ngumiti ako ng may paghamak. 4 na istasyon lang? Sa Saigon, sabay-sabay kaming gumagawa ng Line 1 na 40 kilometro ang haba. Umalis ang sasakyan, dumaan sa Pasig River. Nakita ko ang Ayala Bridge, isang magandang curved white bridge na nakita ko lang sa mga litrato. Ngunit ang nakagulat sa akin ay ang nasa ilalim ng tulay. Isang napakalaking floating garden na nakalutang sa mga yellow gold na balsa. Ang mga electric bangka ay labas-pasok. Nagsalita si Pinay. Iyan ang floating garden ng Ayala. Binuksan noong 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, nagpo-produce na iyan ng gulay para sa 7 ospital sa Maynila. Tumahimik ako. Pumasok ang sasakyan sa kalye ng Quirino Avenue. Nakita ko ang isang digital bus stop na nagpapakita ng real-time na oras. Bus Line 15. Darating sa 1 minuto at 27 segundo. Kumunot ang noo ko. Sa Saigon, kailangan pa rin naming tumayo at maghintay nang hindi alam kung kailan darating ang bus. Pagdating namin sa istasyon ng Taft Avenue, sumakay ako sa Gold Line LRT sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko at iyon ang simula ng pagbagsak. Ang tren ay tahimik, walang tunog ng diesel engine, walang usok. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang mga gold at green na upuan. Ang bawat upuan ay may USB charging. Ngunit ang nakapagpanganga sa akin ay ang nasa kisame ng tren. Isang mahabang LED screen na nagpapakita ng real-time na data. Bilang ng pasahero ngayon, 68%. Inaasahang densidad sa susunod na istasyon. Mataas, inirerekomenda ang pagtayo sa kaliwa. Kalidad ng hangin sa tren. Napakahusay, PM 2.5 wala sa limit. Enerhiya na. Ginamit ngayon, 100% mula sa solar panel sa istasyon. Nakatayo ako ng tulala hanggang sa siniko ako ng taong nasa likod ko. Ngumiti si Pinay. Ang Gold Line ang kauna-unahang linya sa mundo na gumagamit ng pure solar energy. Walang kable ng kuryente na tumatawid sa ilog. Tinanong ko. Nanginginig ang boses. Magkano ang pasahe? 15 pesos lang sa buong linya, sagot niya. Muntik na akong matumba. Sa Saigon, ang panimulang presyo namin ay 30,000 dong, mga 40 pesos. Umalis ang tren. Nakita ko sa ibaba ang mga lumang komunidad, ngunit ang bawat bahay ay may solar panel.
Ang bawat eskinita ay may public electric vehicle charging point. Pagdating sa huling istasyon, STA, Mesa, bumaba ako na nanghihina ang mga binti. Sa harapan ko ay ang STA, Mesa Pier na bagong renovate, ngunit hindi marangya ang pagka-renovate, ito ay smart renovate. May 10 electric passenger ferry na may 3 palapag ang nakaparada. Ang digital sign ay nagpapakita ng real-time na oras. May battery charging point para sa mga tao na mag-charge ng kanilang bangka ng libre. At ang pinakamahalaga, may malaking sign na nagsasabing, ang lahat ng uri ng bangka dito ay zero carbon mula pa noong 2024. Nakatayo ako roon nang matagal hanggang sa siniko ako ni Pinay. Sir Tone, may problema po ba? Lumingon ako sa kanya, nanginginig ang boses. Sa Saigon, gumagamit pa rin kami ng diesel boat. Ngumiti si Pinay, hindi nagsalita. Dinala niya ako sa punto na lubusang nakabasag sa akin. Sa tabi ng pantalan, may lumang forma palapag na gusali na dating bodega. Ngunit ngayon ay naging Manila Smart City Control Room. Pumasok ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Sa loob, malamig. May malaking giant screen sa 3 panig na nagpapakita ng real-time na mapa ng Maynila. Saan ang pulang traffic jam? Saan ang pagbaha? Saan mataas ang PM2.5 dust? Maging ang bilang ng mga taong naglalakad sa sidewalk ng bawat eskinita. Ang lahat ay ipinapakita ng live. Mayroon lang 10 opisyal ang nakaupo. Nagbabantay sa screen, ngunit kinokontrol nila ang buong lungsod. Tinanong ko, na may tuyong boses, magkano ang sistema na ito? Ngumiti ang isang batang opisyal. Mas mura kaysa sa inaakala ninyo, sir. Ginagamit namin ang lahat ng open source. Hindi namin kailangang bumili ng mamahaling license mula sa kanluran. Ibinibigay pa namin ito ng libre sa mga karatig bansa para i-download at gamitin. Pakiramdam ko ay sinampal ako. Sa Saigon, bibili kami ng sistema mula sa isang kumpanya ng Aleman na nagkakahalaga ng 40 bilyong dong. Nakatayo ako roon nang matagal hanggang sa lumapit si Dr. Loida. Sir Tone, mamaya mayroon tayong joint meeting sa inyong koponan ng Vietnamese. Tumango ako ng automatiko. Pabalik sa hotel, binuksan ko ang aking telepono. Binuksan ang file ng aking proyekto ulit. Habang tinitingnan ko ito, mukha itong malaki ngunit hangal sa paraang hindi ko mailarawan. Kami ay nagtayo ng matataas na gusali. Sila ay nagbigay ng mas magandang buhay sa mga taong nasa ibaba. Kami ay nagtayo ng mamahaling underground na tren. Sila ay nagtayo ng electric ferry na kayang sakyan ng lahat. Kami ay nag-focus sa tubo. Sila ay nag-focus sa pagiging sustainable. Isinara ko ang computer. Umupo ako, nakatingin sa labas ng bintana. Nagsimulang umulan ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nainip. Nakaramdam ako ng hiya. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng mensahe sa aking amo sa Saigon. Sir, sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang buong plano. Agad na nag-reply ang aking amo. Bakit, Ton? Nag-type ako, nanginginig ang aking mga kamay. Dahil ang Maynila ay hindi na lang leading sa atin, sir. Hindi 10 light years, kundi 20 light years na. Hindi ko pa alam na simula pa lang ito. Dahil bukas ang araw, nahaharapin ko ang pinakamalupit na katotohanan sa aking karera. Araw 4. Nagising ako na may pakiramdam na tila bagong nabangga ng steamroller, parehong pisikal at mental. Sa conference room sa ICA, 38 palapag ng Southorn Square, ang malaking bintana ay nagpapakita ng magandang tanawin ng Pasig River. Ngunit wala akong mood para humanga. Ang 10 metrong mesa ng pagpupulong ay may mga tao sa tong gilid. Sa isang gilid ay ang aking forto na miyembrong koponan mula Saigon, kasama ako. Sa kabilang gilid ay ang mga kasosyo sa Pilipinas na pinamumunuan ni Dr. Loida Reyes at isang batang inhinyero na nagngangalang Jomar, huli na sa 20C, ngunit pinuno ng Smart City Team ng Maynila. Naghanda ako ng 200 slides, ipinagmamalaki ang proyektong Saigon Pasig River Vision 2035. 3-tower na may 88 palapag, isang pribadong yacht marina, 200 metro ang taas na Sky Garden at 7 underground na LRT line na magkakasalubong sa ilalim ng ilog. Nagsimula ako sa isang 100% kumpiyansang boses. Ang proyektong ito ay gagawing Dubai ng ASEAN ang Saigon pagdating ng 2035. Ang lahat sa silid ay tumango, maliban kay Jomar. Nakaupo siya ng tahimik, nakatingin sa aking slides, na tila nagbabasa ng librong pambata. Pagkatapos kong matapos, ngumiti ng magalang si Dr. Loida.
Maraming salamat, Ginoong Ton. Magkano ang kabuuang budget? Agad kong sinagot, 400 bilyong dong. Mga 50 bilyong pesos. Nagtaas ng kamay si Jomar. Malambot ang boses ngunit matalim. Paumanhin, kung hindi ako nagkakamali, ang proyektong ito ay magpapaalis ng 12,000 pamilya sa tabi ng ilog para magtayo ng matataas na gusali. Tama ba? Nagulat ako, ngunit nakangiti pa rin. Opo. Ngunit mayroon kaming plano na magbigay ng bagong pabahay sa suburb 40 kilometers ang layo mula sa ilog. Ngumiti si Jomar. Naiintindihan ko. At ang sistema ng drainage? Kapag bumaha ang Pasig River, ang proyektong ito ay magiging isang napakalaking reservoir. Tama ba? Nagsimula akong makaramdam ng init at lamig, ngunit nakipagtalo pa rin. Mayroon kaming pump system mula sa Germany, kayang mag-drain ng 6 milyong cubic meter kada oras. Umiling ng mahina si Jomar at binuksan ang kanyang laptop. Sa isang pindot, ang malaking screen sa silid ay nagbago sa isang flood simulation ng Saigon sa 2030 kung sakaling matuloy ang proyektong ito. Pulang-pula na baha ang buong bagong business district. Marahan siyang nagpatuloy, ngunit ang bawat salita ay tila martilyo na tumatama sa aking ulo. Ang pump na binili ninyo mula sa Germany ay gumagamit ng kuryente, nakatumbas ng 3 coal power plant kada taon. Samantala, ang aming proyekto sa Baseco kahapon ay gumagamit lamang ng 0.7% ng kuryenteng gagamitin ninyo at hindi pa kailanman binaha mula noong 2022. Tahimik ang silid. Sinubukan kong makipagtalo, ngunit nanginginig ang aking boses. Ngunit ang aming proyekto ay lilikha ng libu-libong trabaho. Ngumiti ulit si Jomar. Trabaho na kung saan kailangan ng mga tao na lumipat sa suburb at magbiyahe ng 4 na oras araw-araw, tama ba? Samantala, sa Baseco ngayon, nagtatrabaho ang mga residente sa sarili nilang komunidad. 5 minuto lang ang lakad papunta sa trabaho. Ang kanilang average income ay tumaas ng 68% mula sa dati. At ang bawat bata ay nag-aaral ng libre hanggang high school. Nagsimula akong pawisan. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Dr. Loida. Ginoong Ton, hindi namin tinatanggihan ang inyong proyekto. Ngunit binabawi namin ang lahat ng aming pamumuhunan dahil hindi na namin susuportahan ang proyektong nagsasakripisyo ng batayan para magtayo ng matataas na gusali. Ang salitang nagsasakripisyo ng batayan ay tumagos sa akin. Tumayo ako. Nanginginig ang aking mga binti. Mawalang galang po, magpupunta lang po ako sa restroom sandali. Umalis ako sa conference room, umiiyak ng hindi namamalayan. Sa restroom, tumayo ako sa harap ng salamin, nakatingin sa aking sarili. Ang arkitekto na inakala niyang siya ang pinakamahusay sa ASEAN, ngayon ay magpapabagsak sa kumpanya at magpapaalis ng 12,000 pamilya. Binuksan ko ang aking telepono. May mensahe mula sa aking amo. Ton, totoo bang binawi ng client? Sumagot ako ng isang pangungusap lang. Sinira ko po ang lahat, sir. Nakatayo ako roon ng matagal hanggang sa pumasok si Jomar. Tumayo siya sa tabi ko at marahang nagsalita. Kuya Ton, nakapunta na ako sa Saigon, 3 taon na ang nakakaraan. Pareho tayo ng inisip. Ngunit natutunan ko na ang isang lungsod ay hindi lang mga matataas na gusali, kundi ang mga taong nasa loob ng mga gusaling iyon. Inabot niya sa akin ang tissue. Ngayong gabi, mayroon tayong maliit na salo-salo sa Baseco community. Gusto mo bang sumama? Hindi bilang isang investor, kundi bilang isang kasamahan. Tiningnan ko siya. Patuloy pa rin ang pag-iyak, ngunit tumango ako. Hindi ko pa alam na ang gabing ito ang magiging gabi na ipapanganak akong muli. Nang gabing iyon, pumunta ako sa Baseco kasama si Jomar nang walang nakakaalam sa nangyari sa pagpupulong kaninang hapon. Huminto ang van sa harap ng komunidad bandang alas. Pitisa ng gabi. Ang kalangitan ay orange-purple. Agad na tumakbo ang mga bata, pinalibutan ang sasakyan. Kuya Jomar, isang batang lalaki ang may hawak na berdeng LED soccer ball na umiilaw dahil may maliit na solar panel na nakatanim. Si Kuya Jomar ang gumawa nito para sa akin. Si Maya, na nakita ko noong unang araw, ang nagsabi. Ngumiti siya ng malaki. Ipinapakita ang kanyang puting ngipin. Hindi pa ako makapagsalita. Dinala ako ni Jomar sa makitid na eskinita. Ang bawat ilaw sa kalye ay LED bulb na may motion sensor, automatikong namamatay kapag walang naglalakad, mas nakakatipid ng kuryente. Sa community center, may pansamantalang bamboo stage na pinalamutian ng daan-daang puting paper lanterns.
Ang 40 metrong haba ng hapagkainan ay may simpleng lutuing Filipino, ngunit umaalingasaw ang bango, adobo sa gata, sinigang na hipon, pansit at lechon manok, lapas bachoy. Ang bawat plato ay may handwritten na karatula, mga sangkap mula sa aming sariling floating garden. Yumukod sa akin ang mga residente na may taos pusong ngiti. Walang nakakaalam na sinira ko ang kanilang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Inupo ako sa tabi ni Nanay Ising, isang babae na mga 70s. Maitim ang balat ngunit nagniningning ang mga mata. Ako si Nanay Ising. Dito ako nakatira mula nang ipanganak ako. Akala namin, sisirain ang mga lumang bahay namin para magtayo ng kondo at kailangan naming lumipat sa suburb. Marahang tumawa si Nanay Ising. Pero ang mga batang ito ay dumating at tinulungan kaming magdisenyo ng mga bagong bahay nang hindi kami umaalis. At ang bubong ay may solar panel pa ng libre. Ngayon, nagbebenta ako ng bagoong online at kumikita ng higit 10,000 pesos kada buwan. Hindi ko inakala na sa edad na 70, mas yayaman pa ako. Nagsimulang mamasa ang aking mga mata, hindi ko namamalayan. Umupo si Jomar sa tabi ko at inabutan ako ng isang basong fresh orange juice. Kuya Tone, ngayong gabi, walang formal na seremonya. Kumain lang tayo at makinig sa mga lumang folk song. Kinuha ko ang baso at ininom ang orange juice, matamis, maasim at nakakapagpalamig sa aking lalamunan. Pagkatapos, nagsimulang kumanta ang mga bata ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang malinaw at malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad. Tumingin ako sa paligid. Ang mga matatanda ay nakangiti, ang mga kabataan ay sumasayaw, ang mga bata ay naglalaro. Walang may hawak na telepono para mag-livestream. Walang nagkukuha ng litrato para mag-check-in. Lahat ay narito lang talaga. Marahang nagsalita si Jomar sa aking tainga. Nagtaka ka na ba kung bakit nakangiti ang mga taga-Maynila kahit may traffic? Dahil alam nilang maayos sila. Alam nilang may kinabukasan ang kanilang mga anak. Alam nilang matatag pa rin ang kanilang komunidad. Pansamantala lang ang traffic, ngunit ang ngiti ay mananatili. Hinigpitan ko ang paghawak sa baso ng orange juice. Nanginginig ang aking kamay. Sa entablado, kinuha ng isang matandang lalaki ang mic. Ngayon, mayroon tayong espesyal na bisita mula sa Vietnam, si Kuya Ton. Bigyan natin siya ng isang palakpak. Malakas ang palakpakan ng mga residente. Tumayo ako nang hindi namamalayan, tumutulo ang luha. Paumanhin po, nanginginig ang boses ko. Akala ko po, huli na ang Maynila. Akala ko po, mas mahusay ang Saigon. Pero nagkamali po ako sa lahat. Humihingi po ako ng paumanhin. Talaga. Tahimik ang silid sandali at pagkatapos, tumayo si Nanay Ising at niyakap ako. Ayos lang anak, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, nakita mo ito ngayon. Umiyak ako sa yakap ng matandang babae na hindi ko kilala. Nang gabing iyon, nalasing ako sa lambanog na hinaluan ng fresh orange juice. Nalasing ako kaya kailangan akong alalayan ng mga bata sa Baseco pabalik sa van. Bago ako nakatulog, nagpadala ako ng mensahe sa aking amo sa Saigon. Sir, may bago na akong plano, pero sa pagkakataong ito, hindi para sa matataas na gusali, kundi para sa mga taong nasa loob. Hindi ko pa alam na ang bagong planong ito ang magiging pinakamalaking proyekto sa aking buhay at magdadala sa akin pabalik dito bilang isang taong babalik para matuto, hindi isang taong darating para magturo. Araw 5. Nagising ako sa isang bamboo mat sa bahay ni Nanay Ising. Masakit ang ulo ko, ngunit kakaiba ang pakiramdam magaan. Naglagay si Nanay Ising ng lugaw sa isang malaking mangkok para sa akin. May pinakuluang itlog at dried shrimp. Kumain ka anak! Matindi ang iyak mo kagabi. Ang lugaw na may luya ay makakatulong sa hangover. Kumain ako ng tahimik. Ang luha ko ay nahalo sa mangkok. Pagkatapos kumain, dinala ako ni Jomar sa floating classroom na natapos lang noong nakaraang buwan. Ang classroom ay isang 40 square meter na bamboo raft na lumulutang sa gitna ng ilog. Ang translucent na bubong ay gawa sa recycled plastic bottle na polycarbonate sheets. Sa loob, may 30 bata ang nag-aaral ng Coding for Community. Ang isang batang teacher na nagngangalang Teacher Pia, 24 taong gulang lang, ay matatas mag-Ingles. Nagbukas siya ng project file sa projector screen. Ngayon, ang grade 8 students ay magsulat ng code para sa sensor na susukat sa level ng tubig sa ilog at magpapadala ng automatikong alert sa community group. Nagtaas ng kamay ang isang bata. Teacher, kung mataas na po ang tubig ng higit 2 metro,
Maaari po ba tayong magpadala ng drone para tumulong sa mga natrap? Tumawa si Teacher Pia. Oo anak, sa susunod na linggo, itutuloy natin ang pag-aaral niyan. Nakatayo ako ng tulala ng matagal. Marahang nagsalita si Jomar. Lahat ng bata sa Baseco ay nag-aaral ng coding ng libre, mula kindergarten. Ngayon, may 3 bata na rito ang nag-aral sa MIT. Isa pa ang nag-i-interview sa Google. Nanginginig ang boses ko. Nagtanong ako. Saan galing ang budget? Galing po sa multa ng mga kumpanyang nagtatapon ng basura sa ilog. Ginawa namin itong educational fund. Kung sino ang maraming nagtatapon, sila ang maraming magbabayad. Kung sino ang hindi nagtatapon, may tax deduction. Hinigpitan ko ang aking kamao. Sa Saigon, hindi pa kami nakakakolekta ng isang dong mula sa mga kumpanyang nagtatapon ng basura sa Saigon River. Nang hapon na iyon, dinala ako ni Jomar para tingnan ang floating garden sa bubong ng LRT station sa istasyon ng Baclaran. Ang bubong ng istasyon ay ginawang 4 dalang palapag na vertical vegetable farm gamit ang drip irrigation system mula sa harvested rainwater. Nagpo-produce ito ng gulay para sa mga ospital at paaralan sa loob ng 10-kilometer radius. Nagtanong ako, at sino ang nag-aalaga? Inabot sa akin ni Jomar ang kanyang telepono, isang app na tinatawag na Green Roof Volunteer. May 70,000 voluntaryo na ang nagparehistro sa buong Maynila. Kung sino ang walang ginagawa, pwede silang pumunta at mag-ani ng gulay para makakuha ng puntos at makipagpalit sa BTS Fare Card. Nakatayo ako roon ng matagal. Siniko ako ni Jomar. Kuya Ton, anong iniisip mo? Sumagot ako, may tuyong boses. Iniisip ko na kung nagtagumpay ang proyektong Saigon Riverfront ko, ang mga batang ito ay wala ng bahay. Tumango si Jomar. Pero hindi pa huli, kuya. Pwede mo pa itong ayusin. Lumingon ako sa kanya, umiiyak ulit. Natatakot ako, kuya. Natatakot ako na hindi pumayag ang kumpanya. Natatakot ako na bawiin ng client. Natatakot ako na mawalan ng mukha. Ngumiti si Jomar. Narinig mo na ba ang kasabihan sa Filipino, kuya? Mayroon din kaming salitang mawala ng mukha, pero mayroon kaming mas malaking salita. Pagkawala ng bayan. Kung alam mong mali ka at ipagpapatuloy mo pa rin, iyon ang pagkawala ng bayan mo. Ang salitang pagkawala ng bayan ay mas matindi pang tumama sa akin kaysa sa malingatan ang dangal. Hinigpitan ko ang aking telepono at agad na tinawagan ang aking amo. Sir, ikakansela ko na po ang lahat ng lumang proyekto at magsisimula ulit gamit ang modelo ng Maynila. Kung hindi papayag ang kumpanya, magre-resign ako. Tahimik ang aking amo ng matagal. Pagkatapos, sumagot siya, nanginginig ang boses. Ton, sigurado ka ba? Tiningnan ko ang mga bata na nagdidilig ng gulay sa bubong. Sigurado po ako, sir, dahil nakita ko lang ang totoong lungsod sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko. Ibinababa ko ang telepono, umupo sa mainit na sementadong sahig, at umiyak ulit. Marahang tinapik ni Jomar ang aking balikat. Kuya Ton, ngayong gabi, dadalhin kita para tingnan ang isang bagay na hindi mo makakalimutan habang buhay. Pinunasan ko ang aking luha at tumango. Hindi ko pa alam na ang naghihintay sa akin sa gabing iyon ang magiging turning point na gagawin akong hindi lang isang mas mahusay na inhinyero, kundi isang mas mahusay na tao. Gabi ng araw 5. Dinala ako ni Jomar sa parehong van, ngunit sa pagkakataong ito, lumabas kami ng lungsod, papunta sa kanluran. Nagtanong ako kung saan kami pupunta. Ngumiti siya ng misteryoso. Titingnan natin ang katapusan ng lumang kadakilaan. Pagkaraan ng 1 oras, pumasok ang sasakyan sa isang makitid na dirt road. Sa tabi ng daan, may tuyong palayan na may lumang wooden sign na nagsasabing, Proyekto, Manila World Industrial Complex, 2022, kinansela. Kumunot ang noo ko. Ito ay malaking balita 4 taon na ang nakakaraan. Ang isang giant real estate company ng Pilipinas-China ay naghanda na magtapon ng 300 bilyong pesos para magtayo ng bagong lungsod sa 20,000 ray ng palayan, 200 palapag na skyscraper, casino, pribadong golf course, at maliit na airport. Ngunit ngayon, mayroon lang mga kalansay ng 40 palapag na steel structure na kalahati lang ang naitayo, nakatayo na parang kalansay ng dinosoro. Ang tuyong semento ay nanigas sa malalaking buo, ang mga makinarya ay kinakalawang, at ang lupain sa paligid ay naging mataas na damuhan. Ipinarking ni Jomar ang sasakyan at dinala ako sa gitna ng inabandunang proyekto. May bagong puting wooden sign, nakasulat sa handwriting ng mga bata.
Dito, dapat sana'y maging lungsod na nakalimot sa tao, ngunit ngayon ay naging Manila Green Community Forest. Sa ibaba, may mga pangalan ng daan-daang bata na pinirmahan ng chalk. Nakatayo ako ng tulala. Marahang nagsalita si Jomar. 4 na taon na ang nakakaraan. Ang mga residente rito ay nagtipon-tipon para tutulan ang proyekto. Ayaw nila ng kabayaran. Ayaw nilang umalis. Nagvideo ang mga bata sa telepono at nagpost sa TikTok araw-araw hanggang sa naging trending ang Save Manila Green. Sa huli, kinailangan na ikansela ng gobyerno ang proyekto. Nalugi ang kumpanya ng 300 bilyong pesos, ngunit nabawi ng mga residente ang kanilang lupa at ginawa itong community forest. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bagong tanim na puno ay maliit pa lang, ngunit may karatula na nagsasabing itinanim ng mga grade 1 na bata. May artesian well na hinukay ng mga residente, may pansamantalang paaralan na gawa sa recycled container van. At nakita ko ito, isang lumang sementadong karatula na nakatumba sa gilid ng daan na nagsasabing, Manila World, the future is here. Lumuhod ako sa lugar na iyon dahil ang karatula na iyon ay eksaktong kapareho ng disenyo ng aking proyekto, parehong slogan, parehong design, pinalitan lang ang pangalan ng lungsod. Umiyak ako ng malakas. Tumayo si Jomar sa tabi ko, hindi nagsalita, inabutan lang ako ng isang bote ng tubig. Umiyak ako ng halos kalahating oras hanggang sa mapaos ang boses ko. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ulit ang aking amo. Sir, nakita ko na po ang katapusan ng aking proyekto. Kung itutuloy pa natin, magiging ganito po tayo sa loob ng 4 na taon, sigurado. Tahimik ang aking amo ng matagal, inakala kong naputol ang linya. Pagkatapos, nagsalita siya sa boses na hindi ko pa narinig dati. Ton, kinansela ko na ang kontrata kaninang umaga, pero tumawag ang pinakamalaking client at sinabi na kung babaguhin natin ang plano at gagamitin ang modelong tao bago gusali ng Maynila, dodoblehin nila ang pamumuhunan. Umuwi ka na, naghihintay ako sa iyo. Mas lalo akong umiyak. Marahang tinapik ni Jomar ang aking likod. Kuya Ton, gusto mo bang matulog sa Baseco ulit ngayong gabi? Bukas ng umaga, ihahatid kita sa airport. Pero bago ka umalis, may regalo ako sa iyo. Tumango ako nang hindi nag-iisip. Nang gabing iyon, hindi ako natulog sa 5-star hotel. Natulog ako sa bahay ni Nanay Ising ulit, nakikinig sa tunog ng kuliglig at ng agos ng ilog, at naramdaman ko sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko na ang tahanan ay hindi matataas na gusali, kundi ang lugar kung saan may ngumingiti sa atin nang walang kondisyon. Hindi ko pa alam na ang regalong ibibigay sa akin ni Jomar, kinabukasan, ang magiging buto na dadalhin ko pabalik sa Saigon at lalago bilang pinakamalaking, pinakamainit at pinakasustainable na proyekto sa kasaysayan ng modernong Vietnam. Huling umaga, alas 5 ng umaga, madilim pa ang kalangitan, naghihintay si Jomar sa harap ng bahay ni Nanay Ising. Yumukod siya kay Nanay at lumingon sa akin. Inabot sa akin ang isang brown paper envelope. Ang regalong hiniling mo kagabi, kuya. Binuksan ko ang envelope. Sa loob, mayroon lang 2 bagay. Isang bamboo flash drive na kasing laki ng hinlalaki at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Jomar. Kuya Ton, nasa loob po ang lahat ng file ng Manila Smart City mula 2018 hanggang ngayon. 17,842 files lahat. Lahat open source 100%, walang copyright, walang bayad. Pwede mo itong gamitin, baguhin, at pagyamanin. Humihingi lang ako ng isang bagay. Huwag mong kalimutang ilagay ang pangalan ng mga bata sa Baseco sa credit dahil ang bago mong lungsod ay magsisimula rin sa kanilang mga kamay. Nanginginig ang aking katawan. Muling tumulo ang luha sa aking pisngi. Marahang nagpatuloy si Jomar. Tungkol naman sa piraso ng papel na ito. Kuya, basahin mo lang kapag nasa eroplano ka na. Huwag mo nang basahin ngayon, baka umiyak ka at hindi na makasakay. Niyakap ko siya nang matagal hanggang sa biro ni Nanay Ising. Ay, ang mga binata, ang tagal magyakapan, magseselos na ako. Alas 8:30 ng umaga, umalis kami papuntang Naiya. Sa daan, isang pangungusap lang ang sinabi ni Jomar na nagpadaloy ng luha sa akin sa buong sasakyan. Kuya Ton, naniniwala ako na ang totoong kadakilaan ng isang lungsod ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamataas na gusali sa ASEAN, kundi ang araw-araw na ngiti ng pinakamaliit na tao sa lungsod na iyon. Hindi ako makapagsalita, tumango lang ako ng walang tigil. Pagdating sa airport,
Niyakap ko si Jomar sa huling pagkakataon. Salamat bro. Salamat at binuhay mo akong muli. Yumukod siya at ngumiti ng malaki. Bumalik ka lang kahit kailan kuya. May bakanteng tulugan pa rin ang Baseco na naghihintay sa iyo. At sa susunod, hindi ka na darating bilang investor kundi bilang kuya na tutulong magtanim ng gulay. Naglakad ako sa gate nang nanginginig ang mga binti. Sa eroplanong VN610 pabalik sa Saigon, dahan-dahan kong binuksan ang piraso ng papel. Ang sulat kamay ni Jomar ay maikli ngunit may bigat, kaya umiyak ako sa buong eroplano. Mahal na Kuya Ton, dati inakala ko rin ang lahat ng inakala mo. Ang mataas ay maganda, ang malaki ay mahusay, ang mayaman ay panalo. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang isang bata sa Baseco. May hawak siyang isang plastic bottle at naglalakad, nangungulekta ng basura buong araw. Tinanong ko siya, "Bakit hindi ka nakikipaglaro sa mga kaibigan mo, anak?" Ngumiti ang bata at sumagot, "Nangongolekta po ako ng basura para bilhin ng pagkain ng nanay ko. Kung hindi ako mangongolekta, magugutom po siya." Nang araw na iyon, naintindihan ko, ang isang tunay na dakilang lungsod ay hindi isang lungsod kung saan ang bawat bata ay may iPad, kundi isang lungsod kung saan ang bawat bata ay hindi kailangang magutom. Kuya Ton, nakita mo na ngayon kung ano ang kamay na iyon. Ngayon, sana ay tulungan mo kaming magtayo ng ganoong lungsod para sa Saigon. Hihintayin ko ang araw na iimbitahan mo akong kumain ng pansit sa tabi ng Saigon River at yumuyuko ako sa iyo at sinasabing, "Ang galing kuya." Mahal ka namin, Jomar. Baseco, Maynila, ang araw na umalis ka. Umiyak ako hanggang sa lumapit ang flight attendant at nagtanong kung may problema ako. Ngumiti ako sa pamamagitan ng luha. Wala po. Nakita ko lang po ang beauty sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko. Umalis ang eroplano sa runway ng NAIA. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang Maynila na unti-unting lumiliit, ngunit sa aking puso, lumalaki ito ng walang katapusan. Ipinikit ko ang aking mga mata at nangako sa sarili ko, "Ton, hindi ka na magtatayo ng matataas na gusali. Magtatayo ka ng ngiti para sa pinakamaliit na tao sa Saigon." At iyon ang simula ng proyektong Ho Chi Minh Smart Heart. Ang proyektong kinansel ako ng bilyon-bilyong dong, ngunit ibinalik ang puso ng lungsod. Hindi ko pa alam na 3 taon mula ngayon, ang proyektong ito ang gagawa sa Saigon na kauna-unahang lungsod sa mundo kung saan ang lahat ng bata sa tabi ng ilog na nangongolekta ng basura ay mag-aaral ng coding ng libre at magdadala sa akin pabalik sa Maynila ulit para yumukod kay Jomar at sabihing, "Salamat bro. Salamat at naintindihan ko na ang pinakadakilang lungsod ay ang lungsod kung saan ang pinakamaliit na tao ay nakakaramdam na sila ay dakila." Ngunit ngayon, sa eroplano na papunta sa Saigon, mayroon lang akong maliit na bamboo flash drive sa aking bulsa at iyon ang buto na magbabago sa buong lungsod. 3 taon pagkaraan. NAIA Terminal 3, International Departure Gate. Nakatayo ako, may hawak na parehong maleta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako dumating bilang isang mayabang na investor. Dumating ako bilang kuya na bumalik para makita ang kanyang kapatid. Si Jomar, 29 taong gulang na ngayon, ay naghihintay sa harap ng gate. Yumukod siya sa akin mula sa malayo. Sa tabi niya ay isang batang babae na nakasuot ng green t-shirt na may nakasulat na Ho Chi Minh Smart Heart Volunteer. Siya si Maya na nakita ko noong unang araw. Magkasing taas na kami ngayon. Yumukod sa akin si Maya at inabot sa akin ang isang bagong bamboo flash drive. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaukit ang pangalan ko at pangalan niya. Kuya Ton, ginaya ko po ang modelo ninyo sa Saigon. Ngayon, lahat po ng bata sa tabi ng Saigon River na nangongolekta ng basura ay may computer at nag-aaral ng coding. At nakuha ko lang po ang scholarship para mag-aral sa MIT sa susunod na taon. Niyakap ko si Maya ng mahigpit, tumatawa siya. Lumingon si Jomar, "Kuya Ton, ngayon, hindi ako naghahatid sa iyo, pero hinihiling ko sa iyo na dalhin mo ako para kumain ng pansit sa tabi ng Saigon River. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata na nagawa mo talaga." Ngumiti ako sa pamamagitan ng luha. "Sige, pero isang bagay lang. Ngayon, hindi ako sasakay ng limusin. Sasakay ako ng Bus Line 15 sa Saigon dahil gusto kong makita mo kung paano nagbago ang lungsod." Umalis kaming 3 sa NAIA Terminal 3 ng magkasama. Walang naghawak ng welcome sign, walang seremonya. Mayroon lang ngiti at mahigpit na paghawak ng kamay.
Sa eroplanong VN601, binuksan ko ang aking laptop at isang bagong file na tinatawag na Ho Chi Minh Smart Heart Project 2 from Saigon with Love. Sa loob may mapa ng Saigon noong 2028. Walang bagong matataas na gusali na nadagdag kahit isa. Ngunit may 487 floating garden, 212 floating coding school, 68 community forest, at ang mga bata na nangongolekta ng basura na dati ay nagugutom, ngayon ay sumusulat ng app para tulungan ang mundo. Lumingon ako kina Jomar at Maya na nakaupo sa tabi ko. Marahang nagtanong si Jomar, Kuya Ton, ano sa tingin mo ang pinakadakilang bagay na natutunan nating tatlo sa loob ng 3 taon na ito? Hindi ko na kailangang mag-isip. Agad akong sumagot. Natutunan natin na ang tunay na kadakilaan ng isang lungsod ay hindi sinusukat ng bilang ng matataas na gusali, kundi ng bilang ng ngiti ng pinakamaliit na tao. At ang pinakadakilang lungsod sa mundo ay hindi isang lungsod na gustong lipatan ng lahat, kundi isang lungsod na ayaw umalis ng bawat bata. Tumango si Jomar. Nagbigay si Maya ng thumbs up. Umalis ang eroplano sa runway ng NAIA ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumingin sa ibaba ng may inggit. Tumingin ako sa ibaba ng may pagmamahal, dahil alam ko na ang Maynila ay hindi kailanman gustong talunin ng Saigon. Ang Maynila ay nag-abot lang ng kamay at nagsabing, halika, magtayo tayo ng lungsod kung saan nakangiti ang bawat bata. At ngayon, nagawa na namin. Ipinikit ko ang aking mga mata, marahang ngumiti. Salamat Maynila, salamat Baseco, salamat Jomar, salamat Maya, salamat Nanay Ising. At salamat sa sarili ko ng araw na iyon na nagpahintulot sa sarili na matalo para manalo sa mas dakilang paraan. 1 taon pagkaraan. Sa tabi ng Saigon River. Sa Saigon, gabi. Ang ginintuang orange na liwanag ay tumama sa kauna-unahang floating garden ng lungsod namin. Ang sariwang berdeng kangkong ay marahang lumulutang sa bamboo raft na tinulungang idisenyo ng mga bata sa Baseco, Vietnam. Nakatayo ako roon, nakasuot ng aking lumang puting t-shirt, walang suit, walang tie. Sa tabi ko ay sina Jomar, Maya at daan-daang bata sa Saigon. Ngayon ang formal na pagbubukas ng Ho Chi Minh Manila Friendship Floating School. Ang kauna-unahang floating school na itinayo ng magkasama ng tulungsod. Ang lahat ng budget ay galing sa aming personal na donasyon ni Jomar at sa perang tinulungang kolektahin ng mga bata sa magkabilang panig mula sa Trash for Future program. Sa bamboo stage, isang 12 taong gulang na batang babae sa Saigon ang may hawak ng mic nagsasalita sa malinaw na Tagalog. Ako po, si Rin. Dati, nangongolekta po ako ng basura sa tabi ng Saigon River ng 10 kilogram araw-araw para makabili ng pagkain para sa nanay ko. Ngayon, nag-aaral ako ng coding dahil kina Kuya Ton at Kuya Jomar. Nakasulat na po ako ng app para magbenta ng rice meal online ang nanay ko. Ngayong buwan, kumita na po ang nanay ko ng 30,000 dong. Gusto ko pong magpasalamat sa Pilipinas dahil naniwala ako na may kinabukasan din ang mga batang nangongolekta ng basura. Malakas ang palakpakan ng buong lugar. Lumingon sa akin si Jomar at ngumiti. Kuya Ton, nagawa na natin. Tahimik na tumulo ang luha ko. Tumakbo si Maya sa entablado, yumukod sa lahat at sumigaw ng buong lakas. Ngayon, hindi lang tayo nagbukas ng paaralan. Nagbukas tayo ng puso ng tulungsod na akala natin ay magkaiba. Ngunit pareho natin mahal ang maliliit na bata. Malakas at matagal ang palakpakan. Natapos ang seremonya sa pagpapalipad ng libu-libong paper lanterns sa kalangitan ng Saigon. Ang bawat isa ay nakasulat sa sulat kamay ng mga bata. Ang ilan ay nagsasabing, Salamat Maynila. Ang ilan ay nagsasabing, Salamat Saigon. At ang isa na ipinalipad namin ni Jomar ng magkasama ay nagsasabing, ang pinakadakilang lungsod ay hindi ang pinakamataas na lungsod, kundi ang lungsod kung saan ang bawat bata ay nakakaramdam na sila ay mataas. Nang gabing iyon, kumain kami ng hapunan ni Jomar sa floating raft. Mayroon lang fresh shrimp pansit, Thai, papaya salad at orange juice. Marahang nagtanong si Jomar, Kuya Ton, kung pwedeng bumalik sa nakaraan, sasagutin mo pa rin ba ang email na imbitasyon mula kay Dr. Lloyda? Ngumiti ako ng pinakamalaki sa loob ng 4 na taon. Eksaktong pareho ang isasagot ko, bro. Pero sa pagkakataong ito, idadagdag ko ang isang pangungusap. Maraming salamat. Pupunta ako para matuto mula sa Maynila ng walang pagmamataas. Tumawa kami ng malakas hanggang sa sumakit ang tiyan namin. Bago kami maghiwalay,
Inabot sa akin ni Jomar ang ikatlong bamboo flash drive. Sa pagkakataong ito, nakaukit ang pangalan ko, pangalan niya, at pangalan ni Maya. Kuya Ton, sa susunod, dalhin mo ako para tingnan ang proyekto sa Phnom Penh. Naghihintay na ang Cambodia sa mga buto natin. Kinuha ko ang flash drive at niyakap siya ng mahigpit. Lumingon ako sa Saigon River na marahang umaagos. Yumukod ako sa ilog nang mahina sa aking puso. Salamat sa pagdadala sa amin para magkita. At salamat sa pagtuturo sa amin na ang tunay na kadakilaan ng ASEAN ay hindi kung sino ang nanalo sa kung anong lungsod, kundi ang araw na nakangiti ang lahat ng bata sa lahat ng lungsod. Lumingon ako kina Jomar at Maya. Halika na, mga bro. May milyon-milyon pang bata na naghihintay sa ngiti mula sa ating tatlo. Naglakad kaming tatlo pabalik sa pampang ng magkasama. Walang sino man ang lumingon sa mga lantern na lumulutang sa kalangitan. Dahil hindi na namin kailangang tumingin. Alam namin na lumulutang ito sa buong ASEAN at nagpapaliyab ng apoy sa puso ng bawat bata tulad ng pagpapaliyab ng Maynila sa puso ko 4 taon na ang nakakaraan. At ngayon, ang apoy na iyon ay sumusunog sa buong rehiyon. Dahil ang totoong himala ng ASEAN ay hindi matataas na gusali, kundi ang araw na huminto tayo sa paglalaban at naghawak kamay. Magandang hapon. Ako si Ton, ang inhinyero na dating inakala na ang mataas ay maganda. Ngayon, alam ko na ang paggawa ng ngiti sa maliliit na tao ang pinakamataas na bagay. Gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para magtayo ng lungsod kung saan ang bawat bata ay nakakaramdam na sila ay kasing taas ng kalangitan. Salamat Maynila, salamat Pilipinas, sa pagtuturo sa isang Vietnamese na mahalin ang sarili niyang lungsod ulit. At kumusta ulit sa maliit na taong dating mayabang, ngunit ngayon ay lumaki sa tamang paraan.